Pagbubuksan ko kasi lalabas siya. Sana hindi siya lumabas. Yan o, lalabas siya eh. Hello guys. Ngayon po ay Feb 20 at hinihintay natin na manganak si Jopay. So, actually guys, nagli-labor na po siya pero di ko pa po malaman kung manganganak ba siya today, pero hopefully manganak na siya today kasi ang due niya talaga is 19, which is kahapon. Okay? Pero nung 18 pa lang ay palagi na siyang pumupunta sa kanyang box. Ayan, yung paanakan niya, 'di ba? Nakita niyo sa previous vlog natin, ginawa natin itong or sinet up natin itong whelping box niya at nilagyan natin ng tela. Pero yan po, ginulo niya po. Pero okay lang yan kasi ganun talaga pag nagli-labor. Hindi sila mapakali. Ano-ano ba yung mga signs na manganganak na yung pusa natin? First is anxious sila. Ibig sabihin, hindi na sila mapakali, hindi sila maperme sa isang pwesto, at tumatambay na sila sa paanakan nila or sa box. Or kung wala man kayong whelping box, pumupunta na sila sa pwesto kung saan private, komportable sila, malamig, at doon na sila tumatambay. Ibig sabihin ay pinaghahandaan na nila yung panganganak nila. Pangalawa ay tumataas po yung temperature nila. Kanina hinawakan ko po si Jopay, medyo mainit po siya. Ayan, so hindi ko lang po bubuksan itong pintuan kasi pag binuksan ko, lumalabas siya, tumatalon siya eh. Kaya ginaganon ko na lang yung kamay ko at hinahawakan ko siya. Ayan po, medyo mainit siya. Medyo tumataas po yung temperature niya. At kino-comfort ko po siya palagi. Ganyan, hinahawakan ko siya palagi para alam niya naman na nandito lang ako sa tabi niya. So, pangatlo ay yung tiyan po nila ay lumalakas na po yung parang galaw. Ayun, or bumibilis. Ayan po, parang tumitibok-tibok. Yan, kung napapansin niyo po. Ayan. So, ibig sabihin po, gumagalaw na po yung kitten sa loob at ready nang ilabas. Okay? So, yun po yung mga signs. Ano pa ba yung sign na malapit ng manganak yung pusa natin? Yun una, yung di mapakali at nakaperme lang sila lagi sa isang lugar. Tumataas yung temperature nila. Dinidilaan din nila yung private part nila. Ayan po. Para yung ginagawa nila pag nag-groom sila, ayun, parang palagi nilang dinidilaan yung balahibo nila, dinidilaan nila yung private part nila, at sobrang, kumbaga, parang stressful, parang na-stress sila, parang ganun. Ayun, so ibig sabihin po, malapit na pong manganak yung alaga natin. Ayan po, yan, palaging ganyan yung ginagawa, hindi mapakali, yun po. So ano ba mga dapat nating gawin habang hinihintay natin na manganak yung pusa natin? Ano lang, wag lang natin silang istorbohin, wag lang natin silang pakialaman, wag lang natin silang ilipat-lipat, wag natin silang hawak-hawakan palagi.
Pero pwede mo kong himasimasin, minsan-minsan, i-comfort mo siya, pero wag yung palagi na ma-stress sila, okay? Hayaan nyo lang po sila, guys. Kung napapanood nyo po sa mga lumang-luma kong video, kung saan sinabi ko doon na kung di natin kailangang mag-intervene sa panganganak nila, wag na natin silang pakialaman kasi alam na nila yung ginagawa nila. Sila na yung nagpuputol ng pusod, sila na yung naglilinis dun sa kitten nila, hindi na natin kailangang pakialaman. Pero kung kailangan at na-observe natin na nahihirapan sila, dun na tayo papasok, okay? Kung alam natin na parang emergency na, dun na tayo pumunta sa vet, okay? Pero kung na-observe natin na okay naman sila, syempre normal lang yung magiging ano sila, no? Parang aligaga, normal lang yun. Pero kung napansin po natin na okay naman yung panganganak nila, wag na nating pakialaman po. Kasi mas lalo po silang may stress. So, ayan po si Jopay. Jopay. Ayun. So, gaano ba tumatagal yung pagle-labor ng pusa? Medyo matagal po, guys. Minsan, mamayang gabi pa yan, mga nganak. Minsan, pag napansin yung hindi na sila mapakali, pwedeng bukas pa pala sila manganganak. Depende po. Depende po. Lalo na sa mga first time na mga mother cat, first time manganak, mas nahihirapan po sila. Mas matagal po. Pero si Jopay po kasi hindi po niya first time, pangalawa pa po niya or pangatlo, ay hindi na po siya mahihirapan. Okay? So, yun po, hopefully magiging healthy yung kitten ni Jopay at hindi ko po in-expect na or hindi ko po ine-expect na marami siyang magiging kitten kasi po maliit po yung tiyan niya, hindi katulad dati. Yung previous na anak niya po ay 4, pero ngayon po ay maliit po, hindi po sobrang laki ng tiyan niya. Kaya for me, kahit isa lang basta healthy, buhay yung kitten, walang problema sa akin. Okay? At maging normal yung delivery niya. Walang problema sa akin. Mahalaga lang ay mailabas niya ng maayos yung kitten at healthy yung kitten. Okay? Bonus na lang yung high nose. Ibig sabihin, eye level yung nose. Di ba yung super extreme yung face. Bonus na lang yun. O nga pala guys, hindi ko na ikwento sa inyo pero baka babanggitin ko sa mga next vlog ko. Si Jopay po ay pina-stud ko po. Okay? Ibig sabihin, hindi po si Ichong yung tatay nung dinadalang kuting ni Jopay, kundi pina-stud ko po siya sa labas. Nagbayad po ako ng stud service. Okay? High quality po ang nag-stud sa kanya. Imported po. Okay? Import stud po. Next time ko na lang po ikikwento kung anong klaseng cat. Pero exotic pa rin po. Pero next time ko na po ikwento sa inyo kung may nagtatanong sa inyo na sulit ba magpastad. Kasi bakit ako nagpastad? Meron naman akong lalaking Exo Persian. O, di ba? Exotic. Pure exotic. Si Ichong. Bakit pa ako nagpastad? Next time po i-explain ko po kung bakit. Okay? Isa din pala sa sign guys is yung parang naguhukay sila. Kahit meron ng box, parang hinuhukay nila yung box. Ayun. Para silang naghuhukay ng lupa. Parang ganon. So, ibig sabihin po, isa po yun sa mga signs na malapit ng manganak yung alaga nating buntis na pusa. Ayan. So, Jopay. Ayan po. So, ito po yung in-order ko po sa TikTok. Ito pala yung pangalan nito, yung parang pad siya. Itong kulay blue na may kulay white. So, alam ko po, familiar po kayo dito. Parang training pad po ata ito sa mga aso kung saan dito sila umiihi, di ba, or dumudumi. Ito po yung ginagamit. Yun nga lang, naiinis ako sa TikTok kasi ang in-order ko, 3 order. Ibig sabihin, tigsa 10 bawat isang order. Ang dumating sa akin ay 3 piraso lang. Kaya nireklamo ko yung seller. I-refund naman daw nila. Pero mura lang naman to guys. Pero yun nga lang,
hindi ko in-expect na tatlo lang yung darating. So anong gamit nito guys? Ito yung gagamitin ko sa box. Ayan, ito yung ipapalit ko diyan sa tela. Kasi ang maganda nito, pwede mo siyang palitan everyday para laging bago, laging malinis yung higaan ni Jopay at ng mga kitten. Okay? So ang gagawin ko, hayaan ko lang muna yung tela diyan hanggang sa mga anak si Jopay para yung mga dugo diyan mapunta. Tapos lalabhan ko na lang yan. Tapos papalitan ko na ng ganito. Ayan. So yun lamang guys. Update ko kayo sa next na mangyayari kay Jopay. So hopefully ay manganak na siya today. Update ko na lang kayo guys. So bye-bye.